Ano niya, Mr. Maravillas? Ang masasabi mo niyan, malamang mga pro-China na naman po ang nagpundo nito. Aktibo po ang mga pro-China dito sa Pilipinas para pilipitin ang... At ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. You see, naging kulto, mga kababayan yung korte. Ngayon, nag-react na rito si House Prosecutor Batangas Representative Jinky Luistro. Tama naman yung kanyang sinabi. Yung impeachment trial niya, hindi ididikta ng survey. So lumalabas, takot na takot yung mga senador. Nakakampi ni Sara, despite na pwede naman sila na mabumutong acquittal. Kasi sigurado, pag inakwit nila si Sara, sira na po ang kanilang politika. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa result ng survey ng SWS, 4 sa 10 na mga Filipino ang nagsasabi hindi sila sang-ayon sa impeachment laban kay Sara Duterte. biglang dumami na. Dati 57 sa Okta Research, ngayon bumaliktad na mga kababayan. Noon 57% sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Biglang naging 32 na lang yung nag-agree, 42%. Disagreed. Ano niya, Mr. Maravillas? Ang masasabi mo niyan, malamang mga pro-China na naman po ang nagpundo nito. Aktibo po ang mga pro-China dito sa Pilipinas para pilipitin ang isipan ng mga tao. Pero marami na po hindi naniniwala sa survey kasi laging mataas ang ratings ni Sara. Si Sara na wala man pong ginagawa. Sabi nga kasi na sa press briefing ni Jose Castro, si President Bongbong niya umaaksyon. Si Sara, sige lang bakasyon. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Claire Castro. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng Executive Department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita nyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulo, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Masagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Yung Pangulo, action. Si Sara, bakasyon, pero mataas ang rating. Pati yung impeachment, mga kababayan, ang sabi, 42%. Maniwala ka ba naman dito sa survey ng SWS? 4 in 10 disagree with impeachment complaint versus Sara Duterte. Kaduda-duda, mga kababayan. Malamang sa malamang ang nagpa-komisyon yan, China. Yung mga survey ngayon po, hindi nakapanipaniwala. Impluensyado ng kwarta. Di ba po? Para lasunin yung isipan ng mga tao.
Yan sabi dyan. Out of 1,200 adults polled in late June, 42% disagreed with the impeachment complaint against Duterte, while 32% agreed. 18% were undecided, and the remaining 7% did not have enough knowledge about the matter to give an opinion. Sabi po sa result ng SWS survey. So marami yung undecided. 18% pa, mga kababayan. 32% lang yung nag-agree. Yan 18% undecided. Yung total sa buong Pilipinas. Tapos 42% yung disagree. Sa Metro Manila, mas marami yung agree. 44%. Yung disagree 32%, baliktad. Pero sa buong Pilipinas, baliktad. Ang disagree 42%. Ang agree 32%. Sa Balance Luzon, 40% ang agree sa impeachment. Disagree 33%. Sa Visayas, 28% yung agree sa impeachment. 46% ang disagree. Sa Mindanao, 13% lang yung agree, 65%. Baluarte kasi siya ng mga Duterte. Pikit mata nila na tinatanggap na lang yung mga kawalangyaan. Basta kababayan nila. Wala tayong ugaling ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kahit Bicolano ako, hindi ko binoto si Leni Robredo. At si Chis Escudero na inuupuan mga kababayan, hinigaan, tinulugan yung impeachment. Kahit kalapit province natin, hindi na yan makakaulit sa akin. Nakaka-turn off mga kababayan ang ginagawa ni Chis Escudero. Di ba pa? So, ganun kami dito sa Bicol. Kahit kababayan namin, pag hindi tama yung ginagawa, hindi natin kinukonsinte. Dapat sana ganun tayo sa buong Pilipinas. Kaya lang talagang yung ibang tao, problematic talaga pag dating sa pag-unawa, naging parang kulto na po. Sa kulto kasi po, marami dyan sa Mindanao ang kulto. Una si Senyor Aguila, marami naluloko. Tapos si Pacquiao, sabi ni Laila de Lima, ano yan, korte o kulto? You see, naging kulto, mga kababayan yung korte. Ngayon, nag-react na rito si House Prosecutor Batangas Representative Jinky Luistro. Tama naman yung kanyang sinabi. Yung impeachment trial niya, hindi ididikta ng survey. Hindi resulta ng survey ang magdidikta sa mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ito ay isang constitutional duty. Ayon kay Batangas Representative Gervil Luistro na isang miyembro ng prosecution panel. So sabi po ni Luistro, regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Tama po, kasi pag survey na po, popularity contest na lang ang palapat ng hustisya, malamang sa malamang, ang ating bansa mga kababayan, pupulutin sa kangkunga. Ang paggawa ng masama po, mas popular kaysa sa paggawa ng tama. Ngayong panahon na to, wala na. Total moral bankruptcy. Mga kababayan, as prophesied in the Word of God, na ang mali, siya ng tama, ang tama ay mali. Fulfillment ito ng prophecy. Yung mga tao natutuwa sa paggawa ng masama. Pero tayong alam natin yung tama mga kababayan. Kahit pa popular, yung mga ginagawang mali, kailangan natin aksyonan yung mali. Yung mali dapat itama. Gaano man mga kababayan ka-unpopular ng paggawa ng tama. Kaya sabi po ni Luistro, so regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento na sumusuporta sa impeachment o mababa man ang porsyento na sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Paliwanag ni Luistro, itong kaso ng impeachment niya na inihain laban kay Sara Duterte, isa itong legitimate prosecution at hindi ito political persecution gaya ng sinasabi ng kampo ng Vice Presidente. Si Sara mismo ang nagsasabi niya na political persecution. Sabi ko nga po, kung yan ang paniwala niya, di fine. Ang ibig sabihin, mahina ang ebidensya kasi political persecution man lang. Kung mahina ang ebidensya kasi political persecution man lang sa kanya, bakit hindi niya mismo harapin ang impeachment trial para patunayan political persecution lang ito? Wala mang ebidensyang malakas. O bakit ayaw niya? O di ba? Ang laro ng kanyang mga kakampi sa Senado, parehas ng laro, game plan ng defense. Idiskaril ang trial. Wala na dapat mangyaring trial. Yun ang ipupus ni
Mga kababayan, hindi nagbabago posisyon ni Senator Bato, nagpapresun kanina. Ayan Senate 28th Congress Jurisdiction sa impeachment ni BP Sara kakwestiyonin ni Bato. Senate ang tinatanong ko kasi bago ang komposisyon itatanong ko sa plenaryo namin as a Senate na as an impeachment court. So hindi nila susundin po ang mandato ng konstitusyon to forthwith proceed. Ididelay nilang sa question of technicality. Ganon mga kababayan, kaliko ng pag-iisip ngayon ng Senado. Kaya dapat talaga isulong ang pag-aboli sa Senado. Hindi na siya naglilingkod sa interes ng mga mamamayan kundi sa isang tao. Di ba? Kinakamote mga kababayan ng mga mamamayan Pilipino. Natitirang matino sa Congress po, yung mga congressmen. Baligtad na mga kababayan noon, ang reputasyon ng Congress ang medyo mabaho noong mga panahon. Pero ngayon bumaliktad, ang napakabaho na po ang reputasyon yung Senado. Yung Congress ngayon, pag nagsasagawa ng mga hearing, talagang pinapanood ng ating mga mamamayan. Nagugustuhan nila yung mga Quadcom investigation po sa Congress. Sa Senado po, ang medyo matino na lang na natira si Coco Pimentel at si Risa Ontiveros. The rest po, lahat na yata nabubulok na kamatis. So it is a legitimate prosecution yan, hindi political persecution, sabi ni Luistro. Kung walang ebidensya, that is political persecution anya. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. As far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. Inamin naman ni Luistro na maaring mayroong epekto sa sentimiento ng publiko ang mga naging pahayag ng mga senator judge at popularidad ni Duterte. And that is why there is a need really for us to proceed to the presentation of evidence so that the people will have an ample opportunity to assess really if we have a basis to proceed to this. Pray for that. That is of course the removal and the perpetual disqualification. Hinimok niya ang kalagahan na makita ng publiko ang mga ebidensya sa isasagawang impeachment trial upang makabuo ng angkop na opinyon. Kaya dinidelay mga kababayan ng mga senador para mapagod ang ating mga mamamayan at sumang-ayon na lang sa kanilang narrative. Ay yung yung CBCP nag-react na po. Mamaya basahin ko po sa inyo yung reaction ng Catholic Conference Catholic Bishops Conference of the Philippines. So sabi ng representative ng Batangas, the people are entitled to see the evidence of the prosecution so that at the end of the day, sabi ko naman, after we are done with the presentation of evidence, they can either vote to convict or to acquit. So I believe there is nothing to lose if they will allow the prosecution to proceed with the presentation of evidence, sabi po ni Luistro. Yun ang tama po. Tingnan na yung ebidensya. Sabi ko nga po, bakit ba naman natatakot sila sa Senado? Unang-una, marami silang kakampi ni Sara. So bakit ayaw nilang ipresenta yung ebidensya? Natatakot ba sila na magdesisyon ng acquittal? Kung makita ng publiko na talagang napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte pero inakwit nila? So lumalabas, takot na takot yung mga senador. Kakampi ni Sara, despite na pwede naman sila na mabumutong acquittal. Kasi sigurado, pag inakwit nila si Sara, sira na po ang kanilang politika. Masisira ang politika ng mga senador na aakwit kay Sara sa lakas ng ebidensya na hawak ng prosekusyon. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. Kaya pinipigil nila talaga ang trial na mangyari. Gusto na lang nila itong ibaon sa limot, ibaon sa propaganda ng kanilang mga kakampi. Tapos palabas sila ng mga survey, yung kanilang mga kakampi gagawa ng survey na bibilogin yung isipan ng mga tao. Majority niya ayaw na ng impeachment. Ganon ang strategy ng mga mokong na to. Sa survey, mga kababayan ng SWS, 44% ng mga Filipino naniniwala na dinidelay talaga ng Senado ang impeachment trial kay Duterte. Ito yung sabi ng CBCP. CBCP disturbed by Senate inaction on impeachment case. We are disturbed by the delay in the Senate in executing the constitutional demand for impeachment process. Sabi po ng CBCP, the bishops emphasize that the impeachment, if pursued with integrity, is a legitimate avenue to uphold transparency and accountability in public office. Cardinal Pablo Virgilio David reminded senators that the role is a solemn mandate
and not a matter of political discretion. The CBCP also called on Filipino faithful to reject moral indifference and take an active role in national discourse. We call on our faithful to listen to all sides with openness and foster a culture of engaged citizenship rooted in our Christian faith. Sabi po sa statement ng CBCP. Di ba, mga kababayan? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.